Energy Secretary. Pabor ba siya na suspindihin o bawasan ang excise tax sa petroleum products? Secretary Sharon Garin, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Secretary. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Ay, magandang umaga po, Secretary, ma'am. Ayan, ang sabi ng Pangulong Marcos kahapon ay baka daw po sa hingin ng tulong sa Kongreso na bigyan siya ng emergency powers kaugnay sa pagsuspindi o pagbabawas ng excise tax sa petroleum products. Ano po sa tingin ninyo, Secretary Garin, ma'am? Tama po ba ito? Ang pagkaman ng Presidente, yung sinabi niya kahapon, is willing to talk to Congress, no, and giving him the authority to suspend. Temporary lang naman yun, hindi naman buong taon na kung kailan lang kailangan. Mm-hmm. So, ang pagkakaintindi ko ay pag-aaralan dapat ng Congress together with the economic managers po. So, sa DOE naman po, energy kami, no? Fuel yes, ma'am. kami. So, kung ano may makakatulong sa mga bumibili ng fuel or gumagamit ng elektrisidad, we are always supportive of any measure that can lower price naman talaga. Ayan, siyempre, kayo po ang Secretary ng Department of Energy. Definitely, kukonsultahin din kayo ng Presidente kung ano po ang impact, Secretary, pagka binawasan o kaya suspindihin ang excise tax sa petroleum products. Ano po? Opo, pag-uusapan naman, kung sa DOE po, anything na makakatulong po sa kababayan natin. Mm-hmm. Pero hanggang energy lang naman kami, no? Pero mas malaki pa tayo, mas malawak pa yung issue kasi kailangan i-balance din ng finance natin, ng BBM natin, kung kaya ba na mawala tong, hindi naman 300 billion yata yan pero partial lang kasi temporary lang, hindi naman buong taon yan Ayan. So ano po sa tingin nyo ang dapat, Secretary Garin, suspindihin o bawasan po ang excise tax sa petroleum products? Kung kaya po ng bansa natin na mabawasan po ang collections ng gobyerno, kung kaya po at sige pa rin yung servisyo ng basic services ng gobyerno at hindi affected po yung servisyo ng government, then kami po, we are supporting that. Pero the decision making siguro dapat i-analyze na maayos para hindi naman mabulhabog buong bansa. Na mawala yung ibang proyekto dahil sa ganito o baka mayroon namang ibang paraan. So that should be a decision of our economic managers. Ayan. Ano pa ang nakita nyong paraan, Secretary Garin, ma'am, kung hindi po suspindihin o bawasan ng excise tax sa petroleum products? May mga nakita po ba kayong options, paraan? May mga paraan po na meron po tayong current na program po na pag tumaas po yung presyo ng per barrel ng crudo na $80, pwede nang magbigay ng ayuda sa mga drivers natin. Kasi ang pinakamalaki po sa assessment natin, pinakamalaki epekto nito ay yung sa diesel. Opo. Yung ginagamit ng mga jeep natin, mga public utility natin, yung ginagamit talaga ng mga kababayan natin. So, dahil dyan, baka tumaas yung kawawa naman yung driver, hindi mo taasan yung pamasahe. So, dapat hindi ma-protectionan yun. So, dapat subsidy sa mga drivers natin o kung anumang ayuda mabigay natin sa mga pasahero nila. Ito po, hopefully, temporary lang itong problema natin. Yan po makakatulong po. Or even po sa mga ayuda ng DSWD, may mga para-paraan naman, Pero yun nga, isa na diretso na ayuda is one also the solution is yung pag-lower ng excise tax. Kasi bawas per liter yan So, decision na yun ng Kongreso. Ito po, kailangan call for them na pag-usapan na kung ano yung gusto nila. Ayan na, Secretary, sabi kasi ni President Donald Trump ay 4 to 5 weeks maari itagal ng giyera sa pagitan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Pagka umabot po ng ganyang 5 weeks, isang buwan, Secretary Garini, gaano kalaki ang impact nito? Ayan, pagka ganyan ba umabot, kailangan ba tayong magrasyon ng langis? Or ano ang nakita niyong impact, Secretary Garin, ma'am?
Okay, ang supply, dalawa yung issue mo dyan, yung supply tsaka yung presyo, no? Yung supply naman, ito po talaga, hindi ako mapakali nung una ko narinig na to, na may gera doon. Pero sinigurado po natin, meet namin kaagad yung mga oil companies. Meron po, sufficient pa yung supply natin. Hindi natin problema yan ngayon. Ang presyo naman, wala. Ang mangyayari talaga kahit isang araw, 2 araw lang to, talagang tataas yung presyo ng international market. So tataas din tayo kasi halos mga 80-90% galing doon no? So tataas yung presyo at kung sabihin mo pag 2 linggo lang sana, ano lang yun temporary, yung tawag nila na shock lang, no? Mag-a-adjust naman yan kagad. Pero pag mga 4 weeks, medyo malaki po yung damage ng gera na to sa international market ng fuel. So, baka kahit mag-stop man kaagad ng 4 weeks, at ang epekto nito mas mahaba pa kaysa sa 4 weeks po yung ang epekto ng gera sa gasolina. So, I hope naman shorter naman than 4 weeks. Sana tapusin na nila kagad kasi apektado tayo. Wala nga tayo doon pero apektado po yung Pilipino po. So, ang epekto talaga nito is the increase in the price of fuel sa gasoline stations talaga po. So, that's something na kailangan siguro i-revisit natin yung ating mga sistema at baka naman nataraan. Kasi ngayon, hindi talaga namin, wala kaming powers to dictate the price of fuel right now. Ayan, alam natin ma'am, of course, worldwide ang effect nito, hindi lang sa Pilipinas at sa panig ng mga oil companies, Secretary ma'am, wala ba kayong planong kausapin sila na makipagtulungan din para wag naman masyadong taasan o kaya wag masyadong siguro baka pwedeng bawasan din ng konti yung kanilang income, ayan, bilang parte na rin ng kanilang corporate social responsibility, ika nga. Papa, kinausap namin po, mag-meeting kami ulit mamaya na kung pwede dahan-dahan lang yung increase, ano? Kasi mas magaan pag dahan-dahan, at least alam nyo na kung kailan kasi once a week yan naman nag-i-increase yan or nag-a-adjust, ano? So para, kasi, tapos pero yung iba, yung mga driver natin, more than once a week naman yung pag-gas nila. So para ma-schedule na nila bago tumaas pa, meron na silang chance, more chances every week na magpagas ng pag-gas, ano? Tapos humingi kami sa kanila, dagdagan pa nila yung diskwento sa mga public utility natin. No? So, okay naman sila, babalik sila kami ngayong araw, pag-uusapan ulit kasi kailangan naman pag-usapan nila ng company nila, ng mga board nila, kung anong pwede nila ma-offer. So, very receptive naman sila. Pero sana po, yun nga, na more discounts pa para, kasi hopefully, we believe na temporary lang itong problema natin. Pagka umabot, Secretary Garin ma'am, ng more than $80 per barrel ang crude oil, magkano ang epekto nito? Gaano pwedeng itaas naman ang presyo ng crudo dito sa atin per liter halimbawa? Kasi alam mo, nagko-compute kami, di ba, once a week yan, every Tuesday nag-a-adjust sa presyo. Dapat once a week yan, ireklamo niyo po kung more than once a week yung pag-adjust nila ng presyo. Na-umpisaan na yung Tuesday kahapon, ano? Opo. So dapat yung tuloy-tuloy na yan buong linggo. Mag-a-adjust na sila next week lang na Tuesday. Paano namin kino-compute yan? Ay, hindi naman kami nagdidikta na estimate lang namin tapos sasabihin lang sa amin ng mga oil companies ko ano yung adjustment. 5 araw po yung kailangan namin na datos. Kasi ang presyo po ng crude oil po sa international market, parang stocks yan, yung paakyat pababa sa buong araw yan. Every 5 minutes siguro may baba, akyat. So, hindi ko po masabi kung ano pa yung presyo kasi 2 araw pa lang yung magpase. 2 days pa lang tayo. So, kung mag-estimate na kami, baka naman mali yung estimate ko at baka ako naman may kasalanan. So, kung hintayin lang natin hanggang mga weekend siguro, masasabi na namin magkano increase. Pero,
sigurado, mukhang talagang aakyat siya. Talaga, hindi mapipigilan, ano po. Oo. Ay, hindi talaga natin makontrol. Ang nakakalungkot yun kasi puro imported eh. Opo. Kaya nga talagang binibilisan namin lahat ng kontrata for expiration. Diba marami na, may mga malampayan na tayo na extension, mga ganun. Pero medyo dapat kasi ginawa na natin to 10 years ago. Pero yun, sige lang, never too late, at least yung mga anak natin ay makikinabang na meron na tayong, hindi na tayo mag-i-import ng oil. Secretary, may magagawa po ba ang Department of Energy? Isa na lang po, itong issue ng kasi pagka nagkaroon ng konting problema sa Middle East, ganyan, ang mga oil companies kinabukasan na taas ka agad ang presyo. Di ba may 15 days na inventory naman sila? Bakit yung mga inventory na ng 15 days, bakit naman mura ang pagkabili? Bakit naman tumataas? Wala ba tayong power doon sa DOE para pigilan yung ganitong sitwasyon na Secretary, ma'am? Dahil po sa oil deregulation at tinanggal po ang powers ng DOE o ng gobyerno, para mag-regulate ng oil companies, ng oil industry. So wala po tayong powers to dictate kung ano yung presyo. Yun, isang din na appeal namin dati pa yan, nung undersecretary pa lang ako, ngayon secretary pa lang ako, i-revisit natin yung oil deregulation. Kasi nawalan ng powers yung gobyerno. Batas yan eh. So, ang pwede lang namin, kung may abuse, mga ganun, pero kaso pa yan. So, hindi siya yung pwede namin diktahan. So, isa yung sana na magandang So, what we try lang ngayon is, pinapa-control lang, pinapa-obligan namin sila na mag-report sa amin kung ano yung mga adjustments. Binabantayan namin yung presyo sa mga gas stations na walang mag-aabuso. O baka ngayon, baka ayaw nila magbenta dahil alam nila tataas yung presyo, di ba? So, totoo yan. Hindi pwede namin gawin, Ang presyo, hindi namin makokontrol. Kung palagay namin may abuso, kapailan lang ng kaso or ng investigahan. Pero we cannot dictate them before nila i-impose. So, yun po yung problema talaga ng sistema natin. Siguro, it's time to revisit the oil regulation. Ayan, maganda yan, Secretary. At noon ay binalak yata na bilhin ang Petron, Secretary Garin, at willing yata si Don Ramon ang ibenta. Ayan, wala bang plano ang pamahalan na bilhin ang ibalik ang Petron sa gobyerno para pang neutralize ba sa iba pang mga oil companies, Secretary, ma'am? Pambalanse. Nagdagal yung budget ng fuel, baka. pero alam niyo, kami pinakamaliit na budget. Wala kaming financial means. Kami isa sa pinakamaliit, second to the smallest budget among all agencies. Pero kami yung pinakamalaking contribution sa national treasury, Pero yan po, isang option din po yan. Pero hindi pa po, wala pa ako naririnig na official or puro lang mga kwento-kwento na about the petrol refinery, Pero ngayon, dito, ayusin na natin pag natapos na natin itong problema. Pero isa po, magandang pong idea yan para medyo may konting konting role ang gobyerno sa oil industry natin. Ayan. Secretary Garin, ma'am, maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning, Secretary. Thank you po. Good morning po.